Hello. Okay, kamusta ho kayo? Mayroon akong tanong. Ayan. Ano ang gagawin ninyo kung sakaling yung presyo ng gasolina ngayon o kaya ng diesel pumalo na ng 300, 400, 1 litro? Ano? Magkano ba 1 litro ngayon? 150. 150 diesel, di ba? Parang ganun yung presyo niya eh. Ano ho? Tapos ang gasolina parang 100 mahigit eh, 110. Ganyan, ano? Ano ang gagawin ninyo? Siguro sasabihin nung iba, ay, maglalakad na lang ako. Sasabihin nung iba, wala naman ako magagawa eh. Hindi ko naman control ang lahat ng mga pangyayari sa Middle East. Ano? Siguro yung iba, ang gagawin, idadaan na lang sa budget. O, tama ba? Ano? Bawas-bawas muna sa mga ganito, bawas-bawas muna sa gala, bawas-bawas muna sa mga, tawag ito, yung mga pampaganda, ayan, ano. Bawas-bawas muna kasi kailangan natin ng basic needs ngayon, ano, ngayong panahon ng krisis. Alam niyo ba, church, na sa Bible, meron din ganitong pangyayari na kung saan yung pagkain umabot ng 56,000 pesos. Oho, yung ulo ng baka, no, umabot ng 56,000 pesos. Ulo lang 'yun. Ang mahal, ano. So ngayon magkano ang 1 kilong bigas? Nasa 50 plus. What if kaya 60? Oh. So, napakamahal, no? What if kaya kung ang 1 kilong bigas umabot na ng 100? Naku po, ano na kaya ang gagawin natin? Dito ho sa babasahin natin, dito sa i-share ko, makaka-relate tayo. Ano ho? So, ito pong i-share ko sa inyo is matatagpuan po sa 2 Kings chapter 6. Mag-overlap tayo ng 7. Ano ho? So, ang title po nito is Desperation to Provision. Ayan, okay. So, number 1, na meron dito sa kwento natin, ano nga ba yung, sa outline, ano nga ba yung crisis? Ito, the crisis, ano ang meron? Merong siege and poverty. When we say siege, nakubkob. Ano? Yung Israel during this time, nakubkob, napapaligiran ng mga enemies. So hindi sila makalabas para makapag-communicate, makipag-transact ng business. Parang yung nangyayari ngayon sa Iran, 'di ba, sa Middle East. Hindi ba't parang bawal dumaan yung mga barko na may karga-kargang mga langis doon sa Strait of Hormuz? Ano? So parang yun, under siege. So pagka may siege, matik yan, may crisis. And if there's a crisis, matik yan, there would be a poverty. Basahin natin po yung pangyayari. 6:24 ng 2 Kings hanggang verse 33. Let's read it. Okay, tingnan natin to, no? Sometime later, Ben-Hadad, king of Aram, mobilized his entire army and marched up and laid siege to Samaria. When we say Aram, sa present day ngayon, ito yung Syria. So, mga Aram. So, nagkaroon ng pag-mobilize ng army, pinaligiran yung Samaria. And Samaria is what? The northern part of Israel. In verse 25, ano po ang nangyari? Because of the siege, there was a great famine. Matinding taggutom, kahirapan sa city of Samaria. The siege lasted so long, ito po ang sabi, that a donkey's head sold for 80 shekels of silver and a quarter of a cab of seed pods for 5 shekels. Tinignan ko yung conversion nito, yung ulo ng donkey na 80 shekel. Alam mo ang lumabas? Parang sa ulo lang ng baka, ang alam mo magkano presyo? 56,000 pesos. So biro mo ang mahal, ano? Abay, pagka ganyan, hindi mo na ako kakain ng baka. Hindi mo na ako kakain ng papaitan yan. Kasi mapait talaga, ano? No, talagang mapait talaga pag kinain to. Biro mo ulo lang ng baka, 56,000 pesos. Ano po? Tinalo mo pa ang kumain sa pinakamasarap na restaurant. Ano? Sabi sa verse 20, sa next verse, as the king of Israel was passing by on the wall, so dumaan yung hari nila, may natagpuan siyang nag-aaway na babae. Ano? May umiiyak, tulungan mo ako, mahal na hari. Ano yung issue nung babae? Verse 27, sabi niya, the king replied, if the Lord does not help you, where can I get help for you? Nakita niyo pagka ang isang bansa ay sobrang kahirapan ng nararanasan, kung minsan ang faith nila kay Lord nayayanig eh. Alam mo kung anong sabi ng hari? Kung hindi ka kayang tulungan ni Lord, sabi niya ganyan, paano papakaya ako? So sabi niya, from the threshing floor, from the winepress, doon ba ako hingin ng tulong? So gusto namang tumulong nung hari, kaya lang, talagang desperado.
In verse 28, ano yung problema po nung babae? At sabi nung hari, ano bang problema? What's the matter? Sumagot yung babae. Ito po ang sabi, "This woman said to me," kasi dalawang babae nag-aaway eh, "Give up your son so that we may eat him today, and tomorrow we'll eat my son." Ay grabe no? Biro mo dahil sa sobrang hirap at sobrang taggutom during that time, nagawa ng mga kababaihan na kainin yung kanilang sariling anak. Kasi ang usapan, yung unang babae, sabi niya, sige, kakainin ko muna tong anak ko share tayo. Tapos pag gutom na ulit tayo, yung anak mo naman ang kakainin natin. So yan po pala, ganyan katindi pala, ganyan kagrabe pala ang kahirapan na nangyari sa Israel during this time. In verse 29, ano po ang nangyari? Ito po ang sabi nila, "So we cook my son." Ano kayang putahe ng anak na ginawa nila, mga kapatid? Anak ng ano kaya anak ng ano to? Anong luto kaya ito? So sabi, "So we cook my son and ate him. And then the next day I said to her," ito na, kinain ko na yung anak natin, anak ko. Yung sayo naman, ang ginawa nung isa mautak, tinakbo yung anak niya. Bakit, di ba? So sabi niya, "The next day I said to her, give up your son so that we may eat him. But she had hidden him." So tinakbo nung isa yung kanyang anak kasi ayaw niya mamatay yung kanyang anak. Ayaw niyang kainin. And then in verse 30, "When the king heard the woman's words, he tore his robes." Pinunit niya yung kanyang damit panghari. "And as he went along the wall, the people looked, and there underneath, he had sackcloth on his body." Ibig sabihin nung sackcloth, damit pangluksa. So nagsuot yung hari ng damit pangluksa, pinunit niya yung kanyang damit panghari at ipinakita niya sa kanyang mga constituents na siya ay nagluluksa for their country, mga kapatid. In verse 31, he said, "May God deal with me, be it ever so severely, if the head of Elisha, the son of Shaphat, remains on his shoulders today." Ang sinisisi nung mahal na hari, church, dahil sa kahirapan, sa krisis na nangyayari sa kanila, walang iba kundi yung number one prophet of that time, si Prophet Elisha. Ito nakakalungkot, church. Kung minsan ang bansa naghihirap, ang sinisisi nung mga politiko, yung mga religious people. Pero sa totoo lang, talagang may kasalanan kung bakit ang bansa naghihirap, yung mga politiko. Tama po ba? Bakit ang Pilipinas naghihirap? Politiko sagot. So, eto, baliktad. Isinisisi ng politicians yung kanilang propeta kung bakit daw sila nagkakaganon. Pero sa totoo lang, ang may kasalanan dito kung bakit mahirap ang Israel during this time, walang iba kundi yung hari. Hindi niya mamanage yung kanyang political affair doon sa Aram. Hindi niya kayang ayusin yung gusot nila, kaya sila under siege during this time. So ano po ang nangyari, karugtong? Pinagbibintangan niya at gusto niyang ipatpatay sino? Si Elisha na prophet and man of God. In verse 32, ano pa ang nangyari? "Now Elisha was sitting in his house." Nakaupo yung propeta. "And the elders were sitting with him." Siguro nag-uusap sila, nagme-mentoring, nagkwekwentuhan about what is happening right now with their country. "The king sent a messenger ahead." Ayan. "But before he arrived," ito, na-sense ni Elisha, alam niya na darating yung assassin ipapapatay siya. Sabi ni Elisha said to the elders, "Don't you see how this murderer is sending someone to cut off my head?" Ayan, ano sabi ni Elisha? "Look, when the messengers come, shut the door and hold it. Shut against him." Sabi ganyan. "Is not the sound of his master's footstep behind him?" So yan, papunta na yung mga tauhan ng mahal na hari para what? Ipadakip, ipapaslang si Prophet Elisha. And then in verse 33, while he was still talking to them, dumating na yung messenger. Yung messenger ng hari. Ano ang sabi ng messenger ng hari? "This disaster is from the Lord. Why should I wait for the Lord any longer?" Nakita niyo, church? Ang isinisisi nung gobyerno nila, yung mga man of God, pati si Lord, na ang tingin, kaya tayo naghihirap, kaya tayo nagkakaroon ng krisis, kasi pinaparusahan tayo ng Panginoon. Maaaring totoo rin because of their what? Katigasan ng ulo, pwedeng ganon, pero dapat, kapag ikay nakakaramdam ng matinding kahirapan, huwag mo dapat lalong awayin si Lord. Dapat humingi ka ng tawad kay Lord. Dapat mag-pray ka kay Lord. So ito ang nangyari sa crisis.
Nagkaroon ng seeds and seeds resulted into poverty. Ano po ang nangyari? Tingnan natin to, church. War, crisis, and severe poverty can push people, no, to despair and have a wrong view about God. Bakit ko po nasabi? Biro mo sa sobrang kahirapan, kinain nila yung anak nila. Biro mo sa sobrang kahirapan, yung mahal na hari, sinisisi yung anointed man of God. Ano? Biro nyo sa sobrang kahirapan, mga kapatid, nagkakaroon na yung mahal na hari at ang ibang tao ng maling pananaw patungkol sa Diyos. Hindi ba, church, kapag tayo nakakaranas ng ganyan, yung wala ka ng makain, wala ka ng mahugot, wala ka ng mauutangan, wala ka ng mahinga ng tulong, hindi ba kung ano-ano na lang ang iniisip mo? Ano? Kakain pa ba ako? Manlilimos na ba ako? Magtataong grasa na ba ako? Mamamatay na ba ako? Saan ako kukuha? Wala nang ayuda. Ayan, ano. Pagka ganyan yung nararanasan natin, kung minsan, nag-iiba yung paningin natin sa ating Diyos at gumagawa tayo lalo ng kakaibang bagay na hindi ka nais-nais dahil sa sobrang kahirapan. You know? Listen, dapat whenever we face severe crisis in life, dapat ito ang paganahin natin. Ano ho? So ano ginawa ng mga kababaihan during that time? Ang solusyon nila, kainin ang kanilang babies. Ikaw, pagka naghihirap ka, anong solusyon mo, kapatid? Ano ho? Ano ginagawa ninyo? Sino ang kinukulit mo? Nagpe-pray ka ba kay Lord o nagpe-pray ka kay Mars? Mars, pautang, ayan. Mars, pengi naman, o, di ba? Dapat po, church, pagka nakaka-experience tayo ng matinding kahirapan, humingi tayo ng tulong sa Diyos at huwag nating awayin ang man of God at maging ang ating Panginoon. Okay, ano nangyari next? Pangalawa, tingnan natin. Ano yung promise? Ano yung sinabi ni Prophet Elisha? Let's go further from chapter 7, verses 1 and 2. Ano yung promise ng Panginoon? Ito sabi ni Elisha, makinig kayo sa salita ng Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon. This is what the Lord says. Ito ang sabi. Ano yung declaration ni Prophet Elisha? Ano yung mensahe ng Panginoon? About this time tomorrow, a sea of flour will sell for a shekel and a 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Huwag na ho nating i-convert yan, kapatid. Ang gusto lang sabihin nito ni Prophet Elisha, itong araw na ito, within 24 hours, bukas na bukas, sa gate of Samaria, magbabagsak presyo ang lahat ng mga bilihin. Uy, ang sarap pakinggan. Biruin mo, sana i-declare ngayon ito ng Panginoon, ano? Sa Martes na darating, ang 1 litro ng diesel, 30 pesos na lang para matuloy na ang swimming ng worship team, mga kapatid. Ayan. Tama ba? Oh, sana bukas, ayan, ang 1 kilo ng baka, maging 150 na lang para kahit papano makatikim ng sabaw. Ayan. Biro mo, ang matindi dito sa declaration ni Prophet Elisha, within 24 hours. Samantalang ngayon, kapatid, nagkaroon ng ceasefire, parang hindi naman bumababa yung mga presyo ng bilihin. Yung gas, naku, to the highest level pa rin. Yung diesel, naku, 150 pa rin. Bakit ganun? Pero itong declaration ni Prophet Elisha, sabi niya, hindi, within 24 hours, bukas, lahat ng presyo ng mga bilihin, bagsak presyo yan. Tignan natin kung bakit kaya magiging ganun. Basa natin yung verse 2. The officer on whose the arm the king was leaning said to the man of God, ito yung officer na kanang kamay ng hari. Sabi niya, ano sabi niya kay Elisha na nagdeklara ng pagbagsak presyo kinabukasan? Look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen? You will see it with your own eyes, answered Elisha, but you will not eat any of it. Alam mo sabi nung kanang kamay ng hari, imposible. Ganun siya. Alam mo sabi ni Prophet Elisha, sabi niya, makikita mo to, mangyayari ito, pero hindi mo matitikman yung bagsak presyo ng mga bilihin. Back tayo dun sa outline. Ito yung promise and deliverance. Listen to this, church. During difficult moments, God's promises seems to be impossible. Totoo yan. Minsan, alam niyo ba yun, pagka nagpe-pray tayo,
at binabasa natin yung mga promises ni Lord sa Bible, because of severe famine sa buhay natin, parang minsan tinitingnan natin yung Biblia parang imposible. Parang sa kanila lang nangyayari ito eh. O kagaya nito, itong sinasabi ko ngayon, naniniwala ba kayo na pwedeng mangyari yung sinabi ni Elisha sa Pilipinas? Pastor, sa Bible lang yan. Pero sa panahon natin, malabo. Oy, tignan natin ha. Maniwala ako kayo mga kapatid. Let us pray for this to happen in our country. Not just in our country, but for the whole world. Ano? Listen, pagka mahirap ang panahon natin, yung mga pangako ni Lord sa Biblia, parang ang hirap paniwalaan. Alam niyo, para tayong yung kanang kamay ng hari na nagde-declare, nagpra-prophesy yung man of God na hindi, be positive, nandyan si Lord, bukas magbabagsak presyo, makakasurvive tayo. Sabi natin, gumaganon tayo mga kapatid. Ano? Okay, ano nangyari? Karugtong doon sa kwento. Tingnan natin. Pagdating ng verses 3 to 8, merong pumasok na, alam niyo yung mga bida. Kaya lang nakakalungkot, itong bidang nito, ang tawag sa kanila, 4 na ketungin. Ayan, parang F4, parang K-pop. Sila yung mga unexpected hero. Ngayon, ano ang ginagawa ng 4 na ketungin doon sa crisis? Ano ang involvement nila doon sa crisis na nangyayari sa Samaria during this time? Let us read yung verses 3 to 8. Ito po ang sabi. Now there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. Merong 4 na ketungin doon daw saan? Sa boundary ng gate ng Samaria. Listen, pag sinabing ketungin, kapatid, ibig sabihin, wala kang relationship. Bawal kang makipag-relate sa tao kasi unclean ka. Kasi, nakakahawa ka. Kasi contagious yung iyong disease. So, pinandidirihan ka. So, isolated sila. Ano pa? Pag sinabing ketungin, mga kapatid, ito pa, bawal silang pumasok sa templo because of their disease and uncleanliness. So biruin mo, wala ka ng kaibigan, wala ka pang relasyon kay Lord, cut off ka pa from the temple. And kapag ka merong kang ketong during that time, unti-unting inaagnas yung katawan mo. So, pagdating sa health, pagdating sa physical, wala rin, bagsak din. Pero ang maganda sa 4 na ketongin na ito, meron silang diskarte. Minsan iniisip ko, bakit kaya sila nakatambay doon sa may city gate? Bakit kaya sila nandun? Ano kaya ginagawa nila? Hindi kaya siguro talagang sinadya na doon sila para hindi pumasok yung mga kalaban kasi pag nakita sila ng kalaban, may ketong, takbo tayo. Baka mahawa tayo. Parang bang ginagawa silang panakot doon? May mga aswang pala rito. Parang ganoon ang ginagawa sa kanila. Pero mamaya, makikita natin yung kanilang gagawin. Sa verse 4, ano po ang ginawa nila? Ano yung pinag-uusapan nila? Ito yung sabi ng 4 na ketungin. Nag-meeting Sabi nila, if we say we'll go into the city, pag tayo ay papasok sa city, nandun yung kahirapan, nandun yung kagutuman. Mamamatay din tayo. Gumamit ng logic tong 4 na ketungin. Pag pumunta tayo sa city, sabi niya, wala ring makain, wala ring mangyayari sa atin. Kasi nga, doon nga, kinain na nga nila yung kanilang anak tayo pa kaya. Sabi pa nila, if we stay here, we will die. Pag nanatili tayo dito sa may city gate, matetegi rin tayo. Mamamatay din tayo. Ano gagawin natin? Ano yung conclusion nila? Ano yung gagawin nila? So let's go over to the camp of the Arameans, sabi, and surrender. So ang plano nila, punta tayo doon sa lugar ng mga kalaban at tayo ay susuko. Ayan. Pagka in-spare nila tayo o hinayaan nila tayong mabuhay, mabubuhay tayo. Pag pinatay nila tayo, di mamamatay tayo. Nakita niyo yung logic? Pag manatili tayo sa city, sa loob, walang makain, taggutom, mahirap, patay. Pag nanatili tayong tambay rito, patay din tayo. Ano gagawin natin? Punta na tayo sa lugar ng kalaban natin. Kasi baka mamaya, pabayaan na tayong mabuhay. At kapag pinabayaan na tayong mabuhay, makakakain pa tayo ron kasi baka maawa pa yung mga yun. So ano ginawa nila? Karugtong, yan. Sa verse 5, ito po ang nangyari. At dusk, ano yung dusk? Parang magbubukang liwayway. They got up and went to the camp of the
Arameans. So nagpunta sila doon sa lugar ng kalaban. Pero mo, ang tatapang, no? Parang pumasok doon sa lugar ng Iran, parang pumunta sa Middle East, ano? Kumbaga parang kung kailan may magulo, may gera, doon ka pa mag-a-abroad, punta sila ron, no? When they reached the edge of the camp, not a man was there. Pagpunta nila doon sa lugar ng mga kalaban, boy, ba't wala yung mga kalaban? Ba't wala yung mga armies? Ba't walang tao rito? Walang katao-tao rito, sabi nila. Sa verse 6, for the Lord had caused the Arameans to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, look, the king of Israel has hired the Hittites and Egyptian kings to attack us. Ayun pala ang nangyari kung bakit pala wala na yung mga kalaban nilang Arameans. Kasi may narinig pala silang mga ingay ng mga dumadagundong na mga kabayo at karwahe na akala nila great armies ng ibang bansa na binayaran ng Israel para sugurin sila. So ano ginawa ng mga Arameans? Sa verse 7, ano po ang ginawa nila? Nagtakbuhan ngayon yung kanilang mga kalaban. At iniwan yung kanilang mga tent, yung kanilang mga kabayo, yung kanilang mga asno, at lahat ng kanilang mga ari-arian, iniwan nila doon sa camp nila. So ano nangyari? Sa verse 8, eto na. The men who had leprosy reached the edge of the camp and enter one of the tents. Di pinasok nila yung isang tolda. Ano nakita nila? Eto, kumain, uminom, abay grabe, meron pang daladalang alahas, may silver, may gold, may padamit pa mga kapatid. And they went off and hid them. And they returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. So nakakatawa itong kwento, no? Biruin mo, kumain ka na, nag-take out ka pa. Di ba? Pero mo, may kantang yan kumain na, nag-take out pa, may silver pa, may gold pa, may libreng damit pa. Saan ka pa, mga kapatid? May tanong ako, tama ba yung risk na ginawa netong F4 o netong apat na ketungin? Tama. Kasi ano yung logic nila? Pag doon tayo sa city, mamamatay tayo. Pag nanatili tayong tambay, patay din tayo. Pag luto na tayo sa kalaban, pwede na tayong patayin, pwede na tayong buhayin, pero at least, merong maliit na porsyento na mabubuhay tayo. Ang matindi rito, wala na yung mga kalaban, naiwan ng mga gamit, naiwan ng mga alaas, naiwan ng pera, naiwan ng mga karne, ang mga kabayo, ang mga damit, lahat nandun, mga kapatid. So ito yung unexpected heroes natin. Ano yung lesson about these unexpected heroes? Listen to this, church. God uses unlikely, underrated, actually cast out people to accomplish His purpose. Alam nyo, whenever I read the Bible, palagi kong nakikita ang lahat ng mga bida, mga Bible characters, karamihan dyan, underrated, grabe, mga unlikely heroes, mga underdog, mga ordinary people. So, biruin nyo, eto, saka pa makakakita, ketungin, naging bayani. Tama ba, mga kapatid? Di ba ang tingin ng mga tao sa mga ketungin, wala nang silbi, outcast, nag-aantay na lang ng kamatayan, no purpose in life. But biruin nyo, sa pamamagitan nila, dahil sa kailang katapangan, dahil sa kailang pag-take ng risk, nabuhay sila at ginamit pa sila ng Panginoon. The question is this, paano sila ginamit ng Panginoon? Itong apat na ketungin na ito. Tingnan natin po ito, pang-apat. The miracle, ito yung intervention ng Panginoon. Let's read yung verses 6 to 7. Ano po ang nangyari? Ayan. Nagkaroon pala ng nagkaroon pala ng kaguluhan, nagkaroon ng intervention ang ating Panginoon. Ano ba nga sabi natin kanina? Nakarinig sila ng maingay ng mga dagundong, ng mga kabayo at ng mga karwahe na parang susugod sa kanila. Kaya sa sobrang takot, ang mga Arameans nag-back out. Sa sobrang takot, nagmamadali silang nag-retreat to the point na naiwan nila yung kanilang mga possessions. Okay? Ano matututunan natin dito, church? Okay? Tingnan natin doon sa outline. Ayan, Tingnan po natin ito. Pagka mahirap ang situation, yung sunod pa dyan, pagka mahirap ang situation, mga kapatid, ito ang miracle na gagawin ng Panginoon. Sige. Ayan. Sharing of good news. Ayan, Ano ang ginawa ng apat na ketungin, mga kapatid? Tingnan natin yung 9
to 15. Ayan. Okay. Then they said to each other, di kumakain sila. Habang kumakain sila, siguro yung isang ketong doon, may nakitang sing-sing, sinuot, ay wala na pala akong daliri, no? Sa paa na lang. siguro na yung isang ketongin doon, sinuot yung yung balabal, hindi pala bagay sa akin, wala na putol na pala isang kamay ko. Siguro isa ron may nakitang brace, ay wala na pala ako isang kamay. Alam mo pinag-uusapan nila, this is a good news. And this is a good news and we are keeping it to ourselves. Ano yung magandang balita ito? Busog na busog tayo, may extra pagkain tayo, may mga pera tayo, may mga alas tayo, may mga damit tayo, may mga kabayo tayo. Pero bakit itatabi lang ba natin ito sa sarili natin? May naisip na naman silang bago eh. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Sabi ganun. Alam mo, pag inantay pa natin ito hanggang mag-umaga o dumating yung araw, baka mamaya maparusahan pa tayo sa pinaggagawa natin, baka mamaya bumalik pa yung mga kalaban. Ano sabi nila? Let's go at once and report this to the royal palace. Ayan. Punta tayo tapos i-report natin doon sa munisipyo, sa Kapitolyo, sabi nila. Verse 10, so they went and called out to the city gatekeepers and told them, ano sabi nila? Oy, nagpunta kami doon sa kampo ng mga kaaway. Wala na sila. No? Wala na doon yung mga kalaban natin. Only tethered horses and donkeys and the tents left just as they were. Naiwan nila yung mga gamit nila, sabi ng apat na ketongin. Sa verse 11, the gatekeepers shouted the news and it was reported within the palace. Hanggang anong verse ba rin nakalagay dyan, Melba? 20. Sige, tignan po natin to. Okay. The king got up in the night and said to his officer, di bumangon yung mahal na hari. Anong sabi niya? Ito ang sabi, I will tell you what the Arameans have done to us. They know we are starving, so they have left the camp to hide in the countryside, thinking, they will surely come out and they will take them alive and get into the city. Ano ang tingin ng mahal na hari? Parang trap eh. Oo. Mautak din itong hari. Talaga itong hari, ang hina ng pananampalataya eh. Sinabi na ni Elisha, hindi bukas, bagsak presyo mga bilihin. Back to normal na. Sinabi na nga nung mga ketongin na, wala na yung mga kalaban. Naiwan yung mga gamit, yung mga pagkain nandun. Pero itong mahal na hari, iba pa rin ang iniisip. Hindi, baka trap yan, tatambangan tayo yan. Sa verse 13, one of his officers answered, make some men and to take 5 of the horses that are left in the city. Their plight will be like that of all the Israelites left there. And yes, they will only be like all the Israelites who are doomed. So let us send them to find out what happened. Ang ginawa nila, magpadala nga tayo ng sugo para tignan ko talagang totoo. Verse 14, so they selected 2 chariots. Ito na, nagpadala ng delegate. Ayan, pinadala sila. And then, ang sabi nila, he commanded the drivers, go and find out what happened. In verse 15, they followed them and as far as the Jordan, and they found the whole road strewn with clothings and equipment the Arameans have thrown away in their headlong flight. So the messengers returned and reported to the king. Ang ginawa ng mga mensahero, pinuntahan yung lugar, sinundan yung mga dinaanan ng mga umalis na Arameans at nakita nila nagkarta mga damit sa sobrang takot. So, ang ginawa ng mga mensahero, bumalik at nireport ito sa mahal na hari. Tingnan natin po yung outline, church. Then the people went out, ito na nangyari. Yung mga tao, na gutom, na walang-wala, lumabas sila sa camp. No? So, the people went out and plundered the camp of the Arameans. Nag-agawan na. So, a sea of flour sold for a shekel, and the 2 seahs of barley sold for a shekel, as the Lord had said. O anong point nito? Bumalik na sa presyo yung sobrang mahal ng bilihin. Kagaya ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Prophet Elisha. Sige, ibaba mo pa. Next. Ayan. Sige pa. Listen, church. Tandaan natin, ito yung gusto kong matutunan natin eh. Kagaya ng mga ketungin eh. Yung mga unlikely heroes natin eh.
Alam niyo ba, lahat ng mga mabubuting bagay na nasa atin, galing yan kay Lord. Ano ginagawa dapat dyan? Dapat dyan sinishare, dapat dyan pinoproclaim. Kung meron kang blessing, ishare mo sa naghihirap. Kung alam mo yung good news, ishare mo yung salita ng Panginoon. Proclaim it to them, mga kapatid. Don't hide it. So every good things from God should be shared and proclaimed. Huwag nating itago. Biro mo, ano sabi nung 4 na kitungin? Ano mangyayari saan pag itago natin ito? Isabihin natin. I-share natin. Sabihin natin sa mga gutom nating kababayan, may natagpuan kami, may na-discover kami, may kaligtasan kaming nakita. Nakita namin ang solusyon sa problema. Ganito pala dapat. Ano? Sige, next. Ano pa po ang nangyari? Ang fulfillment ng prophecy, ano nangyari? Sa verses 16 to 20, ito na yung last part. Let's read it, church. Ayan. Then the people went out and plundered the camp of the Arameans. Ayan, bumalik na. Verse 17, sige. Now, the king had put the officer on whose arm he leaned in charge of the gate, and the people trampled him in the gateway, and he died, just as the man of God had foretold when the king came down to his house. So ano nangyari? Yung kanang kamay ng mahal na hari na dineploy niya sa may gate, na nagsabi kay Elisha, imposible yan, hindi mangyayari yan, na sinabihan ni Elisha na makikita mo pero hindi mo matitikman. Alam niyo kung ano nangyari sa kanya? Na-stampede at namatay, kapatid. Ano ho? So kagaya ng pagkakasabi ng man of God. Church, ano ang application? Alam niyo pag sinabi ng Panginoon, mangyayari. Oh. Pag sinabi ng Panginoon, bukas, balik presyo, bagsak presyo, mangyayari. Pag sinabi ng Panginoon, ito nakakatakot pag sinabihan ka ni Lord makikita mo pero hindi mo matitikman. Ako nakakatakot yan, mga kapatid. Baka ma-stampede ka. Tama po ba? Kagaya nitong isang lalaking ito, hindi siya naniniwala, kinokontra na si Elisha, gusto nga nilang ipapatay si Elisha, they don't believe, ayun, nayari sila ng kanilang unbelief, mga kapatid. Tama yung sabi ni Elisha, makikita mo, babagsak ang presyo, pero hindi mo ma-experience. Kasi kaya hindi nyo na-experience, na-stampede siya ng mga taong gutom, mga kapatid. In verse 18, it happened as the man of God had said to the king. Anong sabi ni Elisha? About this time, tomorrow, a sea of flour will sell for a shekel and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. Ito ang tanong. Itong verse 18 ba, eksaktong-eksakto ang nangyari? Totoo. Saan nagkaroon ng bagsak presyo? Saan nagkaroon ng tiyangge? Saan nagkaroon ng sale? O saan? Sa gate of Samaria, mga kapatid. And sa gate of Samaria, nakita rin ng lalaki yung mga pangyayari. Nakita niya, hindi niya na-experience kasi naapak-apakan siya ng mga taong gutom. Verse 19, the officer had said to the man of God, "Look, even if the Lord should open the floodgates of heavens, could this happen?" The man of God replied, ano sabi? "You will see it with your own eyes, but you will not any of it." And then in last verse, and that is exactly what happened to him. Ito ang sabi, for the people trampled him in the gateway, and he died. Na-stampede nga siya, mga kapatid. O, may tanong ako bago tayo matapos, church. Sa kwento natin, ang daming karakter. Ano po? Nakaka-relate naman tayo because we are experiencing crisis right now. There is a famine, there is a poverty, there is war right now. Kaninong karakter ka nakaka-relate? Kagaya ba kayo nung babae, nung mga babae na gumawa ng mga maling hakbang para lamang, alam niyo ba yun, para lamang maibsan ang kanilang kagutuman? O gumagawa ba kayo ng maling diskarte para lamang maibsan o magkaroon ng pera? Alam niyo kung minsan may mga Christian na ganyan hirap na sa buhay, mali pa ang desisyon sa buhay. Tama po ba? O, para ba tayong yung mahal na hari na isinisisi natin kay Lord, isisinisi natin sa man of God, yung crisis na nangyayari. Tama ba yun, mga kapatid? O para ba tayong yung officer niya na kahit na anong paliwanag ng man of God, we refuse to believe what will happen and what God had promised for us, mga kapatid? Or para ba tayong si Elisha na chillax lang, cool na cool, kasi ang kanyang pinaninindigan, yung shaytanan Diyos.
O para ba tayong kapatid yung apat na ketong na underrated, outcast, underdog sa buhay, pero pagdating ng krisis, marunong dumiskarte sa buhay, mga kapatid. Alin ho kaya tayo ron? Saan ka nakaka-relate, kapatid? Okay, tingnan natin to, God's word never fails. Nung sinabi ni Elisha, bukas na bukas, merong sale, nangyari nga, mga kapatid. Alam niyo sana mangyari ito, mga kapatid? Sana dumating yung time yung presyo ng langis, bumaba na. Yung presyo ng mga bilihin, bumaba na rin. Next, ayan, listen. Ano yung lesson? Tingnan po natin ito. Number 1. Lista natin to God works behind the scene. Yung nangyayari ngayon sa atin, sa panahon natin, baka wake-up call para sa mga tao sa buong mundo yan eh. Yung nangyayaring gera sa Iran, sa Israel, United States, kasama yung Lebanon, baka wake-up call sa Middle East yan eh. Actually, nagkakaroon ng araw ng revolution ngayon sa Iran eh, na yung mga Iranian people is what? Lumilipat na sila kay Jesus Christ from Muhammad to Jesus. Because they are sick of what happened to their country, na pinahirapan sila nung kanilang old religion, mga kapatid. Hindi natin alam baka mamaya yung mga pangyayaring yan, God is working behind those sin. That something great will happen in the Middle East, mga kapatid. Baka wake-up call yan, okay? Baka wake-up call din ito para sa ating mga Pilipino. Pangalawa, ito po, church. God uses unlikely heroes. Ayan, wala man tayong magawa, hindi man tayo celebrity, wala man tayong estado o status sa politics, pero who knows, kayang-kaya kang gamitin ni Lord. Ang tanong is this, willing ka ba? Yung may keto nga ginamit ni Lord eh. Yung PW nga ginamit ni Lord eh. Alam niyo ba ibig sabihin ng PW? Persons with disability. Hindi na ibig sabihin yan. Ibig sabihin ng PWD, pwede. Pwede kang gamitin ni Lord kahit ganyan ka, kapatid. So, God uses unlikely heroes. Hindi natin pwedeng sabihin na, PWD ako eh. Wala akong alam, wala akong pinag-aralan. Ano magagawa ko? Hindi natin pwedeng sabihin na ganun eh. Itong apat na ketongin, may nagawa sila. Ang maganda, mayroon silang diskarte sa buhay. Ano sabi nila? Ano yung logic nila? Pag pumasok tayo, patay. Pag tumambay tayo, patay. Pag lumabas tayo, patay o buhay. Di ba? Kaya labas na lang tayo. Patay kung patay. Ayan. So God uses unlikely heroes. Pangatlo, blessings must be shared. So nung nakita nyo isang damakmak na mga ginto, mga alahas, mga pagkain, mga kabayo, mga kagamitan, mga damit, sabi na, ang dami to Ano mapapala natin pag sa atin-atin lang to? Sabihin natin doon sa mga kababayan natin, total, ang dami nagugutom doon eh. So number 1 yan, the lesson nito, blessings must be shared. Yan. Sabi mo sa katabi mo, i-share mo yan. Ayan. Pang-apat, ito po, faith believes the impossible. Ano ang nangyari sa mga ayaw at hindi naniniwala? Nai-stampede, mga kapatid. Pero ano nangyayari sa mga naniniwala? Ayan. Ano nangyayari sa mga malalakas ang faith? Kumain na, nag-take out pa, may pera pa, may ginto, may alahas pa. So, faith believes the impossible. And then yung panglima, pinakahuli, crisis reveals our heart. Tayo po tumayo ngayon, mga kapatid. Crisis reveals our heart. Alam niyo, nung crisis na ito, na-reveal yung heart ng hari hindi pala siya godly. Hindi pala siya malapit kay Lord. Kasi alam niyo ba kung bakit? Kasi ang isang hari na godly, he knows how to respect the man of God. Ano gusto niyang gawin kay Elisha? Ipapatay pa nga si Elisha At isinisisi niya kay Elisha kung bakit nagkakaganon yung bansa nila. Samantalang siya talaga ang may kasalanan, mga kapatid. During crisis, God reveals our heart. Pagka na ganitong krisis ang nangyayari, anong laman ng puso mo? Takot? Pananampalataya? Maling diskarte, kagaya nung ginawa ng kababaihan na kinain yung kailang baby? O parang tamang pagdiskarte, kagaya nung ginawa ng apat na ketongin. Tandaan nyo, during crisis,
yung worst sa tao lumalabas. Pero during crisis, yung best sa tao lumalabas din. O during crisis, sino yung nagpakita ng worst nila? Yung mahal na hari, yung kanang kamay ng mahal na hari, yung dalawang kababayan na kinain yung baby. Biruin mo, ganun ang ginawa nila during this crisis moment. Yung mahal na hari, sinisisi si Lord. Sinisisi yung man of God. Yung kanyang kanang kamay, anong sabi? Ayaw kong maniwala sa'yo. Hindi totoo yan. Yung mga kababayan, ano ginawa during crisis? Kinain yung anak nila. Ano? So during crisis, pag panahon ng crisis, testing yan. Inilalabas yan ng Panginoon kung ano laman ng puso mo, kung gaano kataas yung level ng faith mo. During crisis, mga kapatid, yung mga taong unlikely, yung mga taong underdog, yung mga taong parang outcast sa society, mga walang kwenta kagaya itong mga ketongin na ito, biro mo, sila pa yung parang naging savior ng kanilang bansa. Sila pa yung naging hero na nagsabi na hindi na tayo magugutom. May nakita kaming provision, may nakita kaming blessing at ang ginawa nila, i-share nila, kapatid. Tandaan natin, wala man tayong title dito, wala man tayong title na nakadugtong sa pangalan natin, pero once na yung pangalan mo nakalagay, nakalista sa buhay ng sa aklat ng buhay ng Panginoon, kapatid, pwede kang gumawa for the kingdom. Wala ka man ma-share, pero pwede mong i-proclaim yung good news eh. Tama po ba? Wala man tayong provisions na ma-share sa mga nahihirapan, but you can share Jesus, mga kapatid. So etong ketungin na ito, akala nila wala na silang silbi, pero dahil sa ginawa nilang pag-take ng risk, nagkaroon pa ng purpose yung buhay nila. Sila ang ginamit ng Panginoon, to declare that blessing will happen in their country, to declare that God loves them, to declare na hindi, may pag-asa pa, mabubuhay pa tayo. O para ba tayong si Elisha na during crisis, itong paninindigan, as surely as the Lord lives. As surely as the Lord lives. As surely as the God of Abraham, Isaac, and Jacob lives. Hindi ako magsasuffer o makakayanan ko ito. Dapat ganun tayo parang si Prophet Elisha bilang mga Kristiyano. Pag may crisis, relax. Ayan, nagme-mentoring pa rin. Ano ka ginagawa ni Elisha? Kausap ang mga elder. Ayan, Sabi nga nila, kung minsan daw, meron daw mga pastor, pagkahirap na raw, kung ano-ano pinagbebenta. Minsan daw nagbebenta raw ng ataol, nagbebenta ng underwear, Pero si Elisha, during this crisis, relax na relax. Tuloy ang mentoring, tuloy ang discipleship. Nakikipag-usap siya kanino? Doon sa mga elders ng kanilang nation para baguhin pa rin ang Israel, mga kapatid. So ito, during times of crisis, nare-reveal yung heart natin. How is your heart right now? Nung nakita mong ganun kataas ang presyo, ano ba? May naisip ka na bang diskarte? Ano ba? Nagpe-pray ka rin ba kay Lord? Todo kapit pa rin ba tayo? O baka naman mamaya gumagawa na tayo ng kung ano-anong bagay because of desperation na nangyayari sa buhay natin. Church, sana gayahin natin si Elisha. Church, sana gayahin natin yung apat na ketungin na kahit simpleng tao, sila yung ginamit ng Panginoon para mag-declare ng blessing, para sabihin na hindi, nandyan na ang ayuda ni Lord, nandyan na ang tulong, mga kapatid. So sana I pray that someday, yung nangyayaring ceasefire sa Middle East, sana magtuloy-tuloy na. Sana magkaroon na ng kapayapaan at sana ma-reveal si Jesus in that place, mga kapatid. Sana maghari ka, Panginoon, dyan sa dakong yan at maging sa Pilipinas, mga kapatid. Sana ngayong crisis, nabuo lalo yung puso natin. Lumakas lalo yung faith natin at lalo tayong napahanga sa ating Panginoong Diyos na patuloy na nagbibigay ng provisions sa bawat buhay natin. Tayo ba yung tayo manalangin? Father, salamat, O Lord, sa kwento ni Prophet Elisha, sa kwento, Panginoon, ng apat na ketungin, na bagamat, Lord, unlikely sila, pero sila pa yung ginamit mo, Panginoon, to declare your goodness and kindness to your people, Israel, Panginoon. Father, I pray na hanggang ngayon, Lord, nakaka-experience kami ng crisis. I pray, Panginoon, na kung ano yung sinabi ni Prophet Elisha, Panginoon, is mangyari, Panginoon, sa Pilipinas. Na kung gaano man kataas ang presyo ng mga langis, ang presyo ng mga bilihin, sana po, Lord, there will be time, Panginoon, na maging mura ang lahat ng mga bilihin, nang sa ganun, Lord, ma-enjoy, Panginoon, ng inyong mga anak, ang inyong provisions, Panginoon. Father, I pray, O Lord, na sa kaguluhan na nangyayari sa Middle East,
ma-reveal kayo dyan, Panginoon. Lumabas na, Panginoon, ang inyong kalooban. I pray din, Panginoon, sa aming bansa, sa Pilipinas, that if ever, Lord, ang daming krisis sa amin, if ever, Panginoon, may mga kapatid ako, Lord, na nahihirapan na, Father, I pray, O Lord, for blessing. I pray for provision for the family of these brothers of mine, Panginoon, na nakaka-experience right now ng famine sa kanilang buhay. Father, I pray na maging kagaya kami ni Elisha, confident in faith, Panginoon. Maging kagaya kami, Lord, nung 4 na kitungin, na marunong dumiskarte during times of crisis. Father, salamat po na, Panginoon, we will be non-stop in declaring and proclaiming your goodness and your salvation in Jesus Christ, our Lord and Savior. Salamat, Father. Ito po kaming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Yan. God bless, mga kapatid.